Magandang hapon! Narito na ang PIA News Cordillera. Ngayong Marso ay inoobserbahan din ang Rabies Awareness Month upang mapalakas ang kampanya laban sa rabies, puspusan ang pagsasagawa ng mga kaukulang tanggapan ng mga aktibidad para rito. Kabilang na riyan ang pagsasagawa ng libreng rabies vaccination para sa mga alagang hayop. Responsableng pet ownership, binigyang diin ng City Veterinary Office. May ulat si PIA intern Trishabel Cabico. Patuloy ang pagsasagawa ng Baguio City Vet ng libreng bakuna kontra rabies para sa mga alagang hayop. Layunin nitong mapanatili ang kaligtasan ng publiko at kalusugan ng mga hayop, kasabay ng pagpapaalala ng mga pet owners ng kanilang responsibilidad sa pag-aalaga. Ang rabies ay isang nakakamatay ngunit maiwasang sakit. Ang susi sa kaligtasan, bakuna at responsableng pag-aalaga. Kaya naman, sama-sama ang mga fur parents na nakibahagi sa isinagawang free veterinary service sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Libreng nabakunahan at nabigyan ng serbisyong medikal ang kanilang mga alagang aso at pusa. This event is very helpful for us because it helps to lessen our budget for them, but it's very helpful for us, especially for taking care of them and to really bring out the best yung best para sa mga puppies namin or sa dog namin. Rabies Awareness Month is important hindi lang dito sa Baguio but throughout Philippines and eventually worldwide siya, no? Rabies kasi is zoonotic disease, 100% fatal. Ibig sabihin po niyan, pag nagpakita na ng symptoms, wala na hong balikan. Pero 99% is preventable naman siya through vaccination. Yun po. Kaya medyo tumataas kasi yung rabies cases natin sa Pilipinas. Pero dito sa Baguio is wala naman po tayong naitatalang cases ng humans. And then last 2003, yung last natin na case for dogs. Eventually, nakunti naman na pa natin. Hindi na siya nasundan. Yung program kasi natin is we are conducting regular vaccination sa mga barangay dito sa Baguio. Twice a year po tayong nagbabaksin dyan. And then, every day po is dito sa office, Monday to Friday, 8 to 5. Free naman po yung anti-rabies vaccine. And then, massive spay and neuter tayo. Para kahit papano is nababawasan yung population ng mga stray dogs and cats. Tuloyin po natin ipabaksin yung ating mga alaga, 3 months and above. Tapos, wag tayong kukuha ng aso or mga pusa kung hindi natin kayang alagaan. No? Let's be responsible pet owners. Wag lang nating sabihin na animal lover tayo. Let's be responsible animal lovers. Para sa mga veterinaryo, hindi lamang ito trabaho, ito'y isang misyon. Mula sa pagbibigay ng bakuna hanggang sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman. Bawat hakbang ay may layuning protektahan ang kalusugan ng mga alagang hayop at ang buong komunidad. Sa human side kasi, pag ang pasyente nakagat ng merong sakit na rabies, it will take, depende sa immunity ng tao, no? So, pwedeng it will take months, years, yan, nagbubuo pa, nagpapadami pa yung virus. Ngayon, pag umakyat na yan sa utak ng tao na merong natamaan yung utak ng tao, ngayon, pwedeng magkaroon yung pasyente ng mga photosensitive siya sa light, gano'n. Tapos, nagkakaroon ng hypersalivating. Ibig sabihin nun, naglalaw yung pasyente. Tapos, natatakot sa tubig. Yan, yung pasyente. Yan yung mga late symptoms na mayroong sakit na rabies. Usually, ang lagi natin sasabi sa community natin, once na nakagat tayo or nakalmot, agad-agad na hugasan natin ng flowing water with yung sabon na mga laundry bar, ganun, laundry soap. Habang hinugasan natin to, sinasabon natin maigi, nirarab natin, ipan natin ng 10 to 15 minutes. Ayan, flow with flowing water. Huwag nating pipigain, huwag nating pabaduin lalo. Hayan lang natin ng dumugo lang. Then after na mahugasan, lagyan ng betadine. Then agad-agad na ipunta sa malapit na health center or hospital para ma-check up ng doktor patungkol sa rabies
first aid. Mahalagang malaman ang sintomas bago pa lumala. Kapag naranasan ng mga ito, agad magpakonsulta sa doktor dahil oras ang kalaban. Huwag ipagwalang bahala. Ang maagang pagkilala at pagkilos ay maaaring magligtas ng buhay. Ang rabies ay nakakamatay at walang mabisang lunas dito kapag lumabas na ang mga sintomas. Kaya hinihikayat ang lahat ng fur parents na pabakunahan ng kanilang mga alaga. Responsibilidad mo, alagay bakunado. PIA SLU Intern Trishabel Cabico para sa PIA News Cordillera. Hindi matatawaran ang sakripisyong inialay ng mga veteranong lumaban upang makamit ang ating kalayaan, upang maipakilala at maipaalam lalo na sa mga kabataan ng kanilang nagawa para sa bayan, itinatag ang isang museum sa Kapangan, Benguet. Silipin ito sa report ni PIA Intern Esperanza G. de Guzman. Sa gusaling ito, nakakubli ang ilan sa mga nakakolektang kagamitan at litrato ng mga veterano na lumaban sa Kapangan, Benguet noong World War II. Sa loob ng gusali, matatagpuan ang monumento na naglalaman ng mga pangalan ng mga sundalong lumaban para sa ating kalayaan. Ito ang nagsisilbing simbolo ng kanilang katapangan, sakripisyo, dangal at pagkamakabayan. So for the information of everyone, this building is called the Veterans and Senior Citizens Building. So dito po nag-office yung ating mga minamahal na senior citizens and mga sons and daughters ng veterans natin. Kita po natin na parang bagong pintura po siya. Nag-improvise po sila, inayos po nila yung mga memorabilias ng mga ating mga veterans. So mga frames, mga dating gamit ng ating mga veterans, nakolekta po nila and nailagay po nila for display dito sa Veterans Building na to. So, starting po ngayong year na to, magiging official na office po siya ng Sons and Daughters of Veterans. And everyone is welcome po to visit this building to view and to reminisce our veterans po. Sa likod ng mga kagamitang ito, ay nakaukit ang iba't ibang kwento ng karanasan sa digmaan. Isa na rito ang kwento ng tinaguriang the only living veteran of World War II in Kapangan, na si Iranio Belli na ngayon ay 99 years old na. Isinalaysay ng kanyang anak na isa ring post-veteran na si Edmundo Belli ang ilan sa mga pagsubok na naranasan ng kanyang ama. May istorya panggap iyay napadasan ni father ko. As World War II veteran, member iti Joseph 66 Infantry. Kasi di guerrilla da ka, no? So dati nagbagbagat si kankanon ti soldado nga guerrilla nga regular. Ubing pa ni father ko ito at 17 years old. So sila yung nagdadala ng pagkain ng mga tropa natin. Noong 1945, naisipan niya ng pumasok na sa regular kaysa yung nagiging guerrilla. So, na-enlist sila noong 1945. Sa pagpasok ni Iranio bilang isang sundalo, ay dito naman niya naranasan ang kauna-unahang dagok sa pakikipagpakbakan. Unluckily na tamaan yung ilong niya sa nagilian. So siya yung tama dito. May sugat. Ngayon, nung pagkatapos ng liberation, inalis sila ng serbisyo. Kaya naghanap siya ng ibang magtrabahuan. Hindi ito naging hadlang sa kanyang pagsilbi sa bayan. Taong 1950 ay muli itong pumasok sa Philippine Army at taong 1961 naman ay naging miyembro ito ng Scout Rangers sa Gumahan. Si Konana, hindi natamaan iso na, siya dadi panunot nan matay iso na. Dadi ko. Nung si Konana, kailangan naktalaan si bayan ko ito nga dapat anak tayo nga matay. So siguro at rason na patay nga nabiyad pa lang. Inilarawan ni Edmundo ang kanyang ama bilang isang disiplinadong tao. Ito ang naging udyok sa kanya na pumasok bilang sundalo noong 1976.
Samantala, siniguro ng pamahalaang lokal na tutulong sila sa pagsasaayos ng gusali ng mga veterano. We salute you and then continuously that we are doing our part as your representation on the local government unit. We will not forget and that yung napanantitat tayo on the indigenous openings doon sa may museum natin, pa-improve pa natin dan. So I'm asking the ISDAI, I'm very happy nga nayunan dapay dagitoy history nga mabuya tayo dito museum or World War II museum. Mensahe ng mga ito, lalo na sa mga kabataan, pahalagahan ang sakripisyo ng mga veteranong nagsakripisyo at nag-alay ng buhay para sa kalayaang tinatamasa natin sa ngayon. Hindi man natin naabutan sa ngayon ang ilan sa mga veteranong ito, nananatili ang kanilang alaala ng katapangan at pagkamakabayan. Ating bigyang pugay ang mga veteranong ito na kasama sa mga nakaukit na kasaysayan ng ating bayan. PIA BSU Intern Esperanza Jindy Guzman para sa PIA News Cordillera. Bilang suporta naman sa mga micro, small, and medium enterprises ay taunang isinasagawa ang Strawberry Lane and Agro Fair sa La Trinidad, Benguet, kasabay ng pagdiriwang nila ng Strawberry Festival. Paraan din ito ng pagtataguyod ng strawberry na produkto ng bayan. Sa katunayan, ilang negosyante na ang gumagawa ng bago at naiibang produkto mula sa strawberry. Alamin ang mga ito sa ulat ni PIA Intern Jairus Cardenoza. Buwan ng Marso ay pinagdiriwang ang Strawberry Festival sa bayan ng La Trinidad bilang pagbibigay pugay sa isa sa kanilang pangunahing agrikultural na produkto. Taon-taon ay samot-saring mga produkto ang itinatampok ng mga micro, small, and medium enterprises gamit ang kanilang mga malikhaing pamamaraan upang maibida ang pangunahing produkto ng kanilang bayan, ang strawberry. Sa Strawberry Lane and Agro Fair, tampok ang iba't ibang inobasyon sa kulinarya gamit ang sari-saring uri ng strawberry. Isa na rito ang ipinagmamalaki ni Anderson na Taco Berry, kung saan binigyan niya ng makabagong inobasyon ang sikat na Japanese street food na takoyaki. Sa halip na octopus sa pusit, strawberry ang ginamit na palaman sa produktong ito. Idinagdag pa niyang pampalasa ang kanilang homemade cheese sauce at strawberry jam na nagpalabas ng natural na tamis ng prutas. Ang inspiration ko dahil po sa event sa Strawberry Fest, required kasi na mag-innovate ng kakaibang product para makapasok dito sa Strawberry Lane. Kaya ito yung naisipan namin. Isa pang bagong food innovation ang ipinakilala nila Arnie sa Strawberry Festival ngayong taon. Ang kakaibang bersyon ng paboritong Pinoy street food, ang siomai na may alat at linamnam ng karne at natural na tamis at asim ng strawberry. Bukod sa siomai, itinampok din niya ang kanilang strawberry chili sauce. Isang twist ang tradisyonal na sausawan ng produktong ito. Bali po nagkaroon kami ng idea sa strawberry siomai kasi 'di ba every strawberry fest kasi nagkakaroon kami ng idea, dapat meron kang innovation every trade fair gano'n. So nagkaroon kami ng idea na why not i-mix yung strawberry doon sa siomai. Kasi kami po mismo yung gumagawa ng siomai, homemade po siya. Kaya naisipan namin na why not i-try kaya? 'Di ba parang savory tapos may pagka sour and sweet yung strawberry. Kaya nung trinay namin siya, pumatok naman siya, madaming bumili, na try nila, okay naman daw. Hinihikayat ang publiko na tangkilikin ang mga produktong ito sa La Trinidad Strawberry Lane and Agro Fair hanggang March 30. Strawberry ay isa sa mga pangunahing agrikultural na produkto ng Salad Bowl of the Philippines. Malaki rin ang kontribusyon nito sa turismo at pangkabuhayan ng mga tao sa La Trinidad. At sa pagdiriwang ng pista nito taon-taon ay nabibigyan ng oportunidad ang ating mga micro, small, and medium enterprises na ituguyod ang kanilang pangkabuhayan gamit ang prutas na ito. Ang strawberry para sa bayan ng La Trinidad ay so very helpful and so very amazing sa kanilang turismo at pangkabuhayan. PIA SLU Intern Jairus Gabriel Cardenosa para sa PIA News Cordillera.
Talaga namang nakakatakam ang produktong yan. Speaking of pagkain, isa namang magsasaka sa Kapangan Benguet ang gumawa ng 2 produkto mula sa kanyang mga pananim. Ano kaya ang mga ito? Narito ang nakakatakam na ulat ni PIA intern Lizelle Castillejos. Masarap, manamis-namis at masustansya. Ganyan inilarawan na magsasakang si Gemma Nilo mula sa Kapangan Benguet ang kanyang 2 bagong produkto na nabuo niya noong nakaraang buwan. Isa na rito ay ang mushroom tocino na nagsimula lamang dahil sa kanyang craving sa tocino. Ito yung pinaka-unique na product namin kasi ito din yung pinaka-latest na na-develop ko na product, yung mushroom tocino. Ito ay made of oyster mushroom, tapos kinukulture din namin yung oyster mushroom dun sa Tagaw, Cayapos. Anya, lingguhan ang paggawa niya nito kung may sobra sa pananim ng mushroom ng kanyang pamangkin. Yung paggawa ko ng mushroom tocino, actually hindi siya araw-araw, parang weekly lang, ganun, by batch lang. Tsaka kung mayroon lang siyang nasusubra kasi malit pa yung production niya ng oyster mushroom, kaya parang paunti-unti pa lang yung batch na nagagawa ko. And then, kadi-develop ko lang kasi siya. Ipinagmamalaki rin niya na walang halong preservatives ang kanyang mga produkto. Yung paggawa ko nito, walang ibang preservative ito. Ano lang siya, ang ginagamit ko lang dito is yung sugar, tapos yung pineapple juice. Isa pa sa mga bago niyang produkto ay ang Roselle Jam. Siya mismo ang nagtatanim ng bulaklak na roselle na gamit niya sa paggawa ng jam. Ito ay Roselle Jam. Yung Roselle kasi, family siya ng hibiscus. So, tinanim ko siya last year, hinintay ko siyang magbulaklak, tapos nag-experiment ako kung paano talaga siya gagawin. Yung lasa ng Roselle Jam, medyo soury na medyo sweet, tapos meron din siyang kakaibang aroma, parang sa strawberry pero matidistinguish mo na Roselle din siya. Tampok ang kanyang mga produkto sa Kapangan Festival 2025 at kumakatawan sa Barangay Cayapos booth na magtatagal hanggang buwan ng Mayo. Maaari ring mabili ang kanyang mga produkto sa One Town, One Product o OTOP Store ng Kapangan. Suportahan ang mga local na produkto tulad ng mushroom tocino at Roselle Jam. Dahil sa bawat kagat, ipinapakita natin ang pagmamahal at pagpapahalaga sa ating mga lokal na produkto. Support local, ika nga. PIA BSU intern Lizelle Castillejos para sa PIA News Cordillera. Sa iba pang mga balita, isang natatanging library ang ipinatayo sa isang paaralan dito sa Baguio City. Bukod sa mga libro, makikita rin dito ang makukulay na sining. Tinawag na Hook on Books, get hooked sa report ni PIA intern Clarissa Osyang. Nakakaakit at nakakamangha. Ito ang hub o Hook on Books na matatagpuan sa Quezon Elementary School dito sa Baguio City. Para sa mga bata to foster the genuine love for reading. Tapos to open also this library to not only to the school, pati din sa community. Para sa mga batang gustong mag-explore, magbasa for their creative thinking. Ayon kay Teacher Florence, layunin ng hub na lahat ng mga bata ay matuto at mag-enjoy na magbasa. Nakatutulong naman anya ito sa mga estudyante sa paghasa sa kanilang reading skills. Bukod sa mga libro, ay tampok din ang mga mural na ito sa pagtataguyod ng kahalagahan ng pagbabasa at cultural stories sa mga bata. Ang inspiration namin ay yung manatili pa rin yung cultural stories para din sa mga bata. Kaya kung makapansin nyo dun sa designs, meron siyang dapayan, mas paikot nandyan yung mga famous flowers natin sa Cordillera, may sunflower, mayroong mga iba pang klase ng bulaklak, tapos pine trees, tapos mountain syempre. Saka syempre kung gaano kaganda yung mga tanawin sa atin dito, in-incorporate din po natin dun sa loob ng hub. Pero syempre nagsisimula ito para sa isang mga
istorya na kung saan na tungkol dun sa pagbabasa ng libro na mula sa mga bata. Tapos paikot na to dun sa kanyang paligid na dun na gagapang yung buong istorya po nung nilalaman po nung inspiration ng design. Ang Hooked on Books ay isa sa mga library at reading program ng LINKS, isang non-government organization. Ang ginagawa namin is we build libraries. We refurbish and make beautiful, innovative libraries in classrooms of public schools. Yun. So, nag-create kami ng library that is conducive to library use for children. So, talagang siya, very colorful. Marami siyang murals na either yung nakikita nila sa mga storybooks o yung mga elements that they can find in their environment. Iba't ibang klase ng libro ang maaaring mabasa rito na tsak kagigiliwan ng mga bata. Layunin ng LINKS na muling buhayin ang pagmamahal ng mga bata sa pagbabasa ng libro. Nung una namin sinubukan ito sa Tubabenguet, nakita namin yung pagbabago ng perspective ng mga bata sa pagbabasa. In public schools, many children believe that reading is a task, a school task. It's not fun. Okay, natatakot sila, ninenervous, sumasakit ang tiyan. Pero the moment we open a hub library for them, all the sweat, literally sweat, blood, and tears that we poured into each one, masusulit lahat yun kasi makikita mo talaga yung pag-open ng eyes ng mga bata as soon as they enter a hub library. The awe in their faces, and then yung wala na silang pakialam kasi they will sit on the floor, they will get their book, if they can, they will open all the books. Ngayong taon ay bubuksan ang 3 karagdagang hub sa Baguio City. Ang libro ay hindi lang papel na pinagbuklod-buklod, kundi ito ay malaman na nagbibigay ng impormasyon para malinang ang kaalaman ng bawat isa. Get hooked on books. PIA-BSU intern Clariza Osyang para sa PIA News Cordillera. Tulad ng isang libro, ang bawat pahina ay may iba't ibang kwento. Hindi nalalayo ang mga kababaihan na may itinatagong mga natatanging kwento, tulad ng isang babae sa puso ng lungsod ng Baguio. Hindi lang basta guro at tagapamahala, tagapagtaguyod din ng pagbabago. Kamakailan ay kinilala din ito sa kanyang makabuluhang kontribusyon sa larangan ng literatura. Ang kwento sa likod ng tagumpay ng isa sa mga outstanding woman leader ng Baguio, hatid ni PIA intern Angela De Vera. Ang sabi ng iba, ang libro ay isang kaibigan na hindi ka iiwan. Tulad ng isang babaeng librarian na kamakailan ay tumanggap ng parangal bilang isang natatanging babaeng leader sa lungsod ng Baguio. Ang kanyang advokasya ay iangat ang edukasyon ng komunidad sa pamamagitan ng aktibong pampublikong silid-aklatan. So, I am Easter Wahaina Pablo. I am the head of the Baguio City Public Library. And sa age doesn't matter. Of course, I grew up here in Baguio City and was able to live in the different barangays. Hindi naman marami, pero palipat-lipat kumbaga. I finished Bachelor of Arts in Education, major in Library Science. So, librarian po ako, pero at the same time, I'm also a professional teacher. May license po ako as a teacher and license as a librarian. Before ending up as a librarian, I ventured into different jobs also. Hindi lamang sa loob ng silid-aklatan, nagtatapos ang kanyang misyon. Sa kanyang makabagong paraan ng community development, pinatibay niya ang pagkakaisa at hinubog ang mga lider ng hinaharap upang mapalawak ang kaalaman at karunungan. Nakita ko kasi na hindi ganun yung public library na before, no? I had the study when I was taking up my master's degree. Yun ang naging study ko. The awareness of the people in the community about the city library. And really, it's very low.
it's very low. And it's also the study of, let's say, nag-questionnaire din ang DILG, that was before, and ganun din. It's yung awareness, it's very low. So wala akong magagawa kundi, to tackle on that issue. Kasi nakita ko na eh. So yun yung naging study ko, and I made an action plan, no? Although it did not materialize, but then few years after my graduation, in my master's, then yun, na-implement ko na rin. That's why ito na ang ating public library. Well, I'm not saying naman na walang nagawa yung mga predecessors, but then I'm also grateful because they have done their part during their time din naman. Pero, well, ito na ang public library ngayon. We do an activity for them, they will have to use the city library. Okay, so aside from that, marami pa kaming mga ginagawa once we are invited outside to give a talk. Ako lalo na to provide a talk and mga ganon, no, lectures, then we can go out always and be of help to them. And by the way, so aside from the programs and services dito, don't ever think that the public library is only printed books po. No, hindi na po. We already have our website, library website, at yung link niya nandun sa aming Facebook page, kaya like and follow yung ating Facebook page, Baguio City Public Library, makikita nyo doon yung link. We also have mga electronic books na rin po, no? And doon sa website, nandun na rin yung mga resources, e-resources kung baka naman may kailangan kayo doon, may mga e-books doon. And we have the OPAC there so that you can, scan kung ano ang mga available na printed resources dito sa library. Although hindi pa siya kompleto, no, kasi at times nagkakaroon ng problema sa internet, kaya paulit-ulit kami na nag-i-input sa once na hindi maganda talaga ang connection. Kaya naman, di ba, kung wala na talagang yung kuryente or yung hindi maganda yung well, kailangan nyo pa rin talagang pumunta dito sa library para tumingin ng physical book, o diba? So, may mga links na rin doon. Aside from yung mga e-books, may mga nilagay kaming open access link kung saan pwede kayong mag-research. And we have the World Book Online, so yung encyclopedia na natin is online, no? Hindi na siya yung printed, although we still have the printed, kaya lang mas mabilis kasi yung update kapag ka-online kasi na-update ka agad. So yung updated na version ng World Book Online, yun na ang nakikita kaagad ng community. Okay? We also have the Star Books din, no? And by the way, the City Library is also a Tech for Ed Center. So ito ang Tech for Ed Center for Baguio City, although meron pang iba sa DICT rin, kaya lang the library is a Tech for Ed Center din po. Ang kanyang kontribusyon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Isang patunay na sa bawat aklat na kanyang binuksan, isang buhay ang kanyang binago. Para kay Ma'am Esther, ang bawat pahina ng libro ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Ako si Esther Wahayna Pablo, na isang sangayan babae. Sa mundo ng pagtuturo, hindi madaling mag-iwan ng bakas. Ngunit si Ma'am Esther Wahayna Pablo, nagawa ito ng may malasakit, dedikasyon at pagmamahal sa kaalaman. At sa bawat aklat na kanyang binuksan, isang estudyante ang kanyang ginabayan. Sa bawat komunidad na kanyang pinatatag, isang mahalagang aral ang kanyang iniwan. Ang kaalaman ay hindi lamang natututunan sa loob ng silid-aralan, kundi sa isang babaeng lider rin na may malasakit sa komunidad at kabataan. PIA DIMSU Intern Angela De Vera para sa PIA News Cordillera. Tunay ngang kahanga-hanga at walang limitasyon ng kakayahan ng mga kababaihan. Kaya naman sa ating pagdiriwang sa National Women's Month, saludo tayo sa mga babaeng patuloy na nagsusulong ng pagbabago sa kani-kanilang mga larangan. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo.
Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook page, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region, at sa XUp, PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Caroline Ventura at ako naman po si Trisha Rain Batoon, na Imbag Amalan.